Hello guys! Welcome sa Lantaw TV at i-review natin itong D2 Wow-Fi Pro with only 5G data for 30 days. Nabili ko lang siya ng 1,131 pesos. At sa mga nagtatanong kung only data din sa 4G, yes, only data din siya sa 4G. Kailan po in-upgrade ni dito na only ang 4G? Last September 2025. Okay, unbox na po natin at only talaga yung 4G. So, mayroon tayong libreng payong sa ating pag-order. Yung freebies nila na payong ay limited lang po ito. In-order ko lang siya before ng payday sale. Kaya mayroon po tayong libre. Okay lang naman yung kanyang quality. So, pwede na to. Bumili nga pala ako sa kanilang official store. Pwede naman din sa Shopee or Lazada. Or pwede din sa TikTok. So, mayroon din siyang kasamang libreng sticker at saka yung kanyang SIM card. Yung SIM card ay naka-insert pa dito sa loob ng modem. At saka hindi pa po ito na-activate. So, mamaya ay ituturo ko din kung paano i-activate yung kanyang SIM. Yung modem na pinadala sa akin ay isang port lang para sa antena. At yung isa nito ay built-in. Yung kanyang power adapter ay 12 volts, 1 amperes. Sa kanyang modem ay nakasulat na din dito yung Wi-Fi name at saka yung kanyang password at saka yung IP address. Yung brand nito ay Zowie pero parang katulad din siya ng Huawei. Nire-brand lang siguro nila ito at saka wala pang nag-o-offer na mag-open line nito. Ngayon ay i-register natin yung ating SIM card dito sa Wow-Fi Pro. So scan lang po natin yung QR code at i-install natin yung ating D2 app. Pagkatapos ay i-open po natin yung ating app. I-click natin itong register your D2 SIM card. I-click ang register my D2 number at saka i-proceed po natin. Siyempre yung ating document required ay yung ating valid ID, selfie at iba pang documentary requirements. I-enter po natin dito yung ating number at saka i-enter po natin yung ating OTP. Yung ating OTP ay makikita po natin dito sa ating portal ng ating modem. Or mas mainam talaga na naka-insert siya sa ating phone para makareceive kaagad tayo ng OTP. So ito kasing na to, hindi pa naka-register ay wala pa siyang data. So mahihirapan tayong mag-activate or mabagal yung ating activation. So dapat ay nakakonect tayo sa other Wi-Fi para mayroon po tayong mabilis na connection sa pag-register ng ating D2 SIM. Pagkatapos po natin na ma-verify yung ating number ay proceed na po tayo sa pag-upload ng ating valid ID at mag-take po tayo ng ating selfie. Kumpletuhin lang po natin yung ating data dito. I-check po natin yung ID number, ating address at iba pang mga information. I-check lang po natin dito yung I agree at i-click yung register. So ayan, naka-register na po yung ating SIM card. So mag-sign in po tayo sa ating app. So ayan, ito po yung kanyang app at saka unlimited data na po yan. So ngayon ay itetest natin kung ilan yung kanyang speed. So ayan, medyo mababa yung naka-auto lang. Mayroon pang error. Para makita yung ilang band sa inyong area, kasi sa amin walang 5G. So punta lang po tayo dito sa System, Cell Information. Yung band na available sa aming area ay band 1, band 28 at saka band 41. Ngayon ay lagyan natin ng antena yung ating modem. So ayan po yung ating modem. At saka speed test po natin siya. Ito po ay nasa band 28 yata ito. So ganito lang yung speed niya. So mamaya ay ililipat natin. So doon tayo mag-compare kung saan yung mataas. Makikita natin na mababa talaga yung upload niya. Pati na din yung download speed. Para naman sa pagpili ng band, punta po tayo sa developer option. Pagkatapos ay mag-login po tayo. So pwede po nating i-lock yung gusto nating band na malakas. Pasensya na po guys, no. Mobile phone lang kasi yung gamit natin. So naka-portrait tayo.
So madali lang naman natin na makikita yung developer option dyan sa system niya. Dito sa amin, yung common na mga band ay band 1, band 28, tsaka band 41 lang. Mamili lang po kayo kung ano yung pinakamalakas sa area nyo. Pwede nyo naman na ipagsabay yung band 1 at tsaka band 28. In case na mayroong carrier aggregation sa inyong area ay mas dodoble pa yung kanyang bilis. Once na nakapili na kayo ng band, i-click nyo na lang po yung save at tsaka magre-restart na po yung modem. Ngayon ay susubukan natin yung ating Huawei B52565A or yung Mamba. Dito kasi makikita ko yung yung signal kung gaano kalakas. So ngayon ay speed test po natin. Ito na po yung band na mas mabilis sa aming area. So nasa band 1 at saka band 28 ako. So usually band 1 yung mabilis sa amin. Pati yung upload niya ay okay na okay din. Siguro kung may 5G na signal sa aming area ay nasa 70 to 100 siguro yung speed namin dito. Yung congested lang na band ay yung band 28. Para sa akin ay maganda na yung speed na ito. Ito po yung aking Mamba at ito po yung aking antenna. Yung height lang nito is nasa 10 to 11 meters lang. Doon yung kanyang cell site, no? Medyo malayo. At saka yung na-consume ko sa whole month or 34 days ay 195.15 gig. So, sulit na po yan sa 790 pesos. Kaya masasabi ko na ang Dito Wow5 Pro ay unlimited at saka wala po siyang capping. Maraming salamat po sa inyong panood dito sa Lantao TV at sana ay nakatulong itong video ito para po sa inyong pagpili ng internet sa bahay. Pakiclick lamang po ang subscribe para sa mga bagong videos natin.